Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Diyos Ama, salamat po sa pagtawag mo po sa amin ng sama-sama sa araw na ito at sa pagpapahintulot sa amin na matuto ng iyong salita. Nawa samahan po kami ng Espiritu Santo sa oras na ito, kumilos at tulungan kami upang ang mga salita ay maging isang aral sa aming mga puso. Maraming mga tao ang nakikinig ng iyong salita, Panginoong Diyos, sa autumn retreat na kasalukuyang ginaganap. Pakiusap, tulungan mo po ang mga nagpapatotoo ng salita at tulungan mo po ang mga baguhan na nakikinig upang walang isa mang kaluluwa ang maligaw at lahat ng mga kaluluwa ay maligtas. Pakiusap, kumilos ka po nawa upang ang Ebanghelyo ay mas aktibong mapatutuhanan sa aming bansa at sa buong mundo at gamitin mo po kaming lahat ng mahalaga. Mula sa simula hanggang sa matapos, ipinagkakatiwala ko ang lahat sa iyong banal na salita. Ito po ang naming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Buksan po natin sa awit number 60. Awit number 60, simula verse 1. Babasahin ko po muna, simula verse 1. O Diyos, kami ay iyong tinalukuran, winasak mo kami. Ikaw ay nagalit, o ibalik mo kami. Iyong niyanig ang lupain, iyong ibinuka. Kumpunihin mo ang mga sira niyon sapagat ito'y umuuga. Pinaranas mo ng mahihirap na mga bagay ang iyong bayan. Binigyan mo kami ng alak na inumin na nagpasuray sa amin. Naglagay ka ng watawat para sa mga natatakot sa iyo, upang ito'y mailantad dahil sa katotohanan. Selah. Ngayon sa verse 12 naman, kasama ng Diyos ay gagawa kaming may katapangan, sapagkat siya ang tatapak sa aming mga kaaway. Hanggang dito na lamang po. Nang dumating ako sa church ngayong araw ng linggo, mas kakaunti ang tao kumpara sa naisip ko. Marahil dahil mas maraming mga tao ang dumadalo ngayon sa autumn retreat. Kaya nga ang autumn retreat ay gaya ng summer retreat. May nasa 6,662 katao ang nakarehistro at nasa halos 1,200 volunteers. Kaya halos nasa 7,862 na mga katao ang dumadalo ngayon. Kaya para gaya ito ng summer retreat. Kaya sa tingin ko, maraming mga tao ang maliligtas sa panahong ito dahil maraming mga baguhan ang nakikibahagi sa buong bansa. At narinig ko po mula sa ibang mga tao na marami talagang mga counseling. Marami tayong dinalang baguhan sa pagkakataong ito at sa tingin ko, magkakaroon ng dakilang gawa ng pagliligtas sa mga sandaling ito. Maaaring ipinapangaral na ngayon ang Ebanghelyo, kaya umaasa ako na makikinig kayo ng mga salita habang nananalangin sa inyong mga puso. Tingnan po natin ang awit 60 verse 3. Sabi dito, pinaranas mo ng mahihirap na mga bagay ang iyong bayan. Binigyan mo kami ng alak na inumin na nagpasuray sa amin. Dito po, hindi natin masyadong sinasabi ang pahayag na alak na inumin na nagpasuray sa amin. Ibig sabihin, pasuray-suray na naglalakad. Isinalin ito yung pong alak ng pagsuray o alak ng pagkalito sa English bilang wine of confusion. Kaya ngayong araw, nais ko pong sabihin ang sermon na may pamagat, ang pagsuway at ang alak na inumin na nagpasuray sa amin. Dito po, ang background ng mga awit chapter o number 60, si David noon ay kasalukuyang nakikipaglaban sa digmaan at nagkakaroon siya ng labis na kahirapan sa pakikipagdigma. Ngunit, habang si David ay nagkakaroon ng kahirapan sa pakikidigma, sa General Joab ay dumating at tinulungan siya at nakamit nila ang malaking tagumpay laban sa Edom. Kaya tinulungan siya ni General Joab. At dito sa verse 1-3, sabi, O Diyos, kami ay iyong tinalikuran. Winasak mo kami, ikaw ay nagalit, o ibalik mo kami. Iyong niyanig ang lupain, iyong ibinuka.
kumpunihin mo ang mga sira niyon sapagkat ito'y umuuga. Pinaranas mo ng mahihirap na mga bagay ang iyong bayan. Binigyan mo kami ng alak na inumin na nagpasuray sa amin. Maraming nilalaman ang mga talatang ito. At ito'y isinulat ni David, ang bahaging ito ng Biblia, mula sa inspirasyon ng Espiritu Santo. Si David rin ay anino ng Panginoong Jesus. Kasabi sa verse 1, O Diyos, kami ay iyong tinalikuran, winasak mo kami, ikaw ay nagalit, o ibalik mo kami. Kaya noong lumakad ang Israel sa landas ng pagsuway, pansamantalang iniwan ng Diyos ang bayan ng Israel, at noong nagsisi sila, pinanumbalik sila ng Diyos. At paulit-ulit po itong nangyari. Noong tinanggihan ng Israel si Kristo, pinabayaan sila at nagdusa ang Israel ng halos 2,000 taon. Ngunit, pinapanumbalik na sila ngayon sa ating panahon. Sa muling pagdating ng Panginoong Jesus, sinasabi na ang lahat ng mga Israelita ay titipunin at daranas sila ng 7 taon ng kapigatian. At ang bayan ng Israel ay papasok sa Millennium Kingdom. Hindi ba natututunan nyo na ang ikatlong bahagi ng Israel ay makakapasok ng buhay? Kaya ang bayan ng Israel ay ganap na mapapanumbalik sa pagpasok nila sa Millennium Kingdom. Kaya ang verse 1 ay naglalaman ng maraming mga bagay sa Biblia. Ang Israel ay lumabas sa Ehipto noon at nakapasok sa lupain ng Kanaan. At sa una, maayos nilang sinunod ang Diyos. Ngunit habang dumarating sila sa panahon ng mga hukom, paulit-ulit silang sumuway at hinatulan sila ng Diyos. Ikinalat sila, pinanumbalik sila, hinatulan sila, pinanumbalik sila, at paulit-ulit itong nangyari. Hindi po ba? At ngayon, sa panahon ng mga hari, ang bayan ng Israel ay tumanggap ng maraming kahatulan. Sa katunayan, ang kasaysayan ng Israel ay masasabi na kasaysayan ng paghatol at pagpapanumbalik. Nung tinanggihan nila si Kristo, nagkaroon sila ng pinakamiserableng kasaysayan. Ngunit pinapanumbalik sila sa ating panahon. At ngayon, papasok sila sa Millennium Kingdom. Kaya masasabi natin na maraming nilalaman ang mga talatang ito. At sinasabi sa verse 2, sabi, iyong niyanig ang lupain, iyong ibinuka, kumpunihin mo ang mga sira niyon sapagkat ito'y umuuga. Sa una ay may iisang lupain. Kaya noong lumitaw ang lupa mula sa tinipong tubig sa Genesis chapter 1, sinasabi na may isang dagat at isang tuyong lupa. At sa Genesis 10 at sa unang Kronika chapter 1, sinasabi na hinati ng Panginoon ang lupain. Maraming mga bahagi sa Biblia na nagsasabi na ang mundo ay hinati. Ngunit sa muling pagdating ni Jesus, ang mga Israelita ay papasok sa Millennium Kingdom at ilan sa mga hintil ay makakapasok din. At ang mga bansa ay maitatatag na Israel ang nasa sentro at ang Millennium Kingdom ay maitatatag. Sa panahong iyon, ang lupa ay ganap na pag-iisahin. Kasi sinabi dito sa verse 2, iyong niyanig ang lupain, iyong ibinuka, kumpunihin mo ang mga sira niyon sapagkat ito'y umuuga. Gumagalaw na ngayon ang mga kontinente. Sa hinaharap, pupunitin ng Panginoon ang lupa. Ngunit ang lupa ay pag-iisahin niyang muli. Kaya sa pagpasok natin sa Millennium Kingdom, ang dagat at ang lupa ay magiging isa. Maraming mga bagay ang nakapaloob sa talata dito. Ngunit ngayon, dito po, pinaranas mo, sabi, ang iyong bayan, ang bayan ng Israel, ang iyong bayan, pinaranas mo ng paghihirap na mga mahihirap na mga bagay ang iyong bayan. Binigyan mo kami ng alak na inumin na nagpasuray sa amin. Sabi, alak na inumin na nagpasuray sa amin dahil may kinalaman ito sa ating buhay Kristyano. Kaya pag-isipan natin ng konti ang sinasabi dito na alak na inumin na nagpasuray sa amin. At kung titignan sa verse 4, naglagay ka ng watawat para sa mga natatakot sa iyo upang ito'y mailantad dahil sa katotohanan. Si David, na may malaking kampanin, tinatag niya ang pinag-isang kaharian ng Israel at ito ay digmaan para sa katotohanan. Maging sa ngayon, binibigyan tayo ng Panginoon ng watawat at pinapamunuan tayo upang lumaban para sa katotohanan.
Noong sumuway ang Israel, natisod sila. Ngunit nung lumakad sila sa pagsunod, ginawa silang malakas ng Diyos. Ginawa silang makapangyarihan sa pakikipaglaban at nakamit nila ang tagumpay. Kaya kung titignan sa verse 6, nagsalita ang Diyos na sa kanyang santuaryo, ako'y magsasaya. Kapag sinasabi na nagsasaya ang Diyos, ibig sabihin, gagawa siyang makapangyarihan. Nung panahon ni David, ang Diyos ang nauna sa kanilang daan na may dakilang kagalakan at naitatag ang pinag-isang kaharian ng Israel. At sinapog niya rin ang mga bansang nakapaligid sa kanila. At dito sa verse 8, ang Moab ay aking hugasan. Sa Edom ay ihahagis ko ang aking sandalyas. Sabi, sa Edom ay ihahagis ko ang aking sandalyas. Malakas sa bansang Edom. Ang paghagis ng sandalyas ay pagpapahayag ng paghama at pinapahiwatig nito na kahit hindi pa tapos ang pagsakop, itinuturing na itong tagumpay. Ang paghahagis ng sandalyas ay pagpapahayag ng pagmamay-ari. Kaya nga kapag kasama natin ang Diyos, may pangitain tayo at kahit na hindi pa natin nasasakop, may tuturing natin na nagtagumpay na tayo. Kaya kapag binasa natin ang awit 60, ang pinakamahalagang bahagi nito ay ang binanggit dito sa verse 12. Sabi, kasama ng Diyos ay gagawa kaming may katapangan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay napakahalaga. Napakahalagang pananampalataya. Magiging matatag at masaya ba ang buhay o hindi? Nakasalalay ito kung nagtitiwala tayo sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay pananampalataya. Kaya dapat tayong umasa sa Diyos. Kaya sabi dito, kasama ng Diyos ay gagawa kaming may katapangan. Ibig sabihin, aktibong sumusunod sapagkat siya ang tatapak sa aming mga kaaway. Kahit na maraming kahirapan sa buhay, ang mga may matatag na pananampalataya sa Panginoon at aktibong sumusunod ay mapagtatagumpayan ang anumang problema at kahirapan. Kipag-isipan natin ang mga puntong ito ng kaunti. Balikan natin ang verse 3. Sabi dito, pinaranas mo ng mahihirap na mga bagay ang iyong bayan. Maraming mga dahilan kung bakit nagiging mahirap ang buhay. Maging habang naglalakad sa landas ng pagsunod, haharap ang isang tao sa mga pagdurusa. Ngunit ang pahayag sa verse 3, pinaranas mo ng mahihirap na mga bagay ang iyong bayan, ay ipinapaliwanag sa verse 1. Sabi, O Diyos, kami ay iyong tinalikuran, winasak mo kami, ikaw ay nagalit o ibalik mo kami. Bakit kinalat ng Diyos ang Israel at nagalit siya? Dahil sa kanilang pagsuway, nagalit ang Diyos at sinasabi, O ibalik mo kami. Pinapakita nito na ang Israel ay may problema. Kung walang problema, hindi kailangan ang pagpapanumbalik. Kaya kapag sinabi, pinaranas mo ng mahihirap na mga bagay ang iyong bayan, ibig sabihin, nagkaroon ng pagsuway na nagdulot ng mga paghihirap. Kaya sabi, binigyan mo kami ng alak na inumin na nagpasuray sa amin. Kaya anong mangyayari kapag nagpasuray-suray kayo? Maaari kayong ganap na matumpa. Ang pahayag sa verse 3, binigyan mo kami ng alak na inumin na nagpasuray sa amin. Ibig sabihin nito, hindi tayo literal na binigyan ng Diyos ng alak na inumin gaya ng ganito. Ikaw, inumin mo ito. Hindi po ganito. Kundi ibig sabihin nito ay kung wala ang aktibong pakikialam ng Diyos, ang buhay ng tao ay magiging hindi matatag. Bakit hindi magiging matatag ang buhay ng tao? Dahil mahihina tayo at masuwayin, kaya nagpapasuray-suray tayo. Isa pa, sa English version, ay isinalin, wine of confusion, alak na inumin na nagpasuray sa amin, bilang alak ng pagsuray. Halos karamihan, kapag naglalakad sila sa landas ng pagsuway, ang buhay nila ay talagang nagiging magulo at hindi matatag. Noong nagdusa ang Israel sa Ehipto, at tahimtim silang tumangi sa Diyos, nilabas niya sila sa Ehipto. Maging sa ilan, ang mga Israelita ay tahimtim na tumangi sa Diyos at binigyan niya sila ng mana mula sa langit at tubig mula sa bato. Nung sinakop nila ang lupay ng Kanaan, naging malakas sila. Kinabuhay sila ng maayos na buhay. At nanguna ang Diyos sa kanila sa pagsakop sa lupay ng Kanaan. Ngunit kailan nagsimulang magpasuray ang Israel?
Noong panahon ng mga hukom, paano nagsimula ang aklat ng mga hukom? Sa chapter 1 verse 1, itinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon. Noong nagtanong sila sa Diyos at nagsimula sila, nagkaroon sila ng lakas at nabuhay ng pagtatagumpay. Ngunit kalaunan, anong nangyari? Sa huling parte ng mga hukom, ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Dapat na magtiwala o nagtiwala at sumunod sila sa Diyos. Ngunit sa halip, gumawa sila ayon sa kanilang sariling mga opinyon at lumakad sila sa landas ng pagsuway na naging sanhi ng pagsuray ng kasaysayan ng Israel. Labis na nakakalito ang aklat ng mga hukom. Ang alak ng kalituhan ay naroon. Ang alak na inumin na nagpasuray. Kaya ang kasaysayan ng Israel ay naging pasuray-suray, paliko-liko. Bakit? Dahil sa kanilang pagsuway. Dahil gumawa sila ayon sa kanilang sariling opinyon, kaya nangyari ang mga bagay na iyon. Kahit na magulo ang panahon ng mga hukom, ngunit kapag taimtim na tumatangi sa mga Israelita sa Diyos, nagbabangon ng Diyos ng nararapat na hukom upang maibalik ang kaayusan. Maraming mga anak na lalaki si Gideon, 70 lahat. Ngunit si Abimelech, na anak ng kanyang asawang lingkod, ay nais na maging hari. Pinatay niya ang lahat ng 70 anak na lalaki ni Gideon sa ibabaw ng isang bato, maliban kay Jotham na nakatakas. Kinadulot ito ng malaking kaguluhan sa Israel at nalito ang buong bansa. Ngunit hinatulan ng Diyos si Abimelech. Hinatulan siya ng Diyos, ito pong si Abimelech. May isang babae na naghahagis ng isang pang-ibabaw na bato ng gilingan sa ulo ni Abimelech at nabasag ang kanyang bungo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang kaguluhan nito ay partikular na nakaapekto sa lipi ni Ephraim. Nagbangon ng hukom ang Diyos mula sa lipi ni Isaacar upang masolusyonan ang mga panloob na isyu nila. Noong nagpasuray-suray nasa kalituhan ng Israel, subalit tumangis sila sa Diyos, nagtakda siya ng isang hukom upang malutas ang mga problema. Ang pangalan ng hukom na tinayo ng Diyos ay Tola. Ang ibig sabihin ng pangalang Tola ay uod, hindi tula. Sa awit 22:6, ngunit ako'y uod at hindi tao, sabi po. Kinukot yan ng mga tao at hinahamak ng bayan. Sinasabi patungkol kay Jesus, ang bagay na ito, ako'y uod. Ginamit ang parehong salita. Kaya tignan na nga lang natin, Hukom chapter 10. Mga Hukom chapter 10 verse 1. Pagkatapos ni Abimelech, bumangon upang iligtas ang Israel si Tola, na anak ni Pua, na anak ni Dodo, na lalaking mula sa Isakar, at siya'y nanirahan sa Samir, sa lupaing maburol ng Ephraim. Siya'y nagukom sa Israel ng 23 taon, pagkatapos siya'y namatay at inilibing sa Samer. Noong naging napakagulo sa Israel, ito ay dahil kay Abimelech, ibinangon ng Diyos si Tola mula sa lipi ni Isakar upang lutasin ang kanilang panloob ng mga suliranin at iligtas sila. Ibig sabihin nito, ganap na naresolba, nalutas ang mga panloob ng mga problema. Sa verse 1, at siya'y nanirahan sa Samer sa lupaing maburol ng Ephraim. Kahit na orihinal siyang mula sa lipi ni Isakar, sinugon siya ng Diyos sa Samer sa teritoryo ng Ephraim. At sabi sa verse 2, siya'y nagukom sa Israel ng 23 taon. Pagkatapos siya'y namatay at inilibing sa Samer. Lumipat siya sa Samer, tumira doon ng 23 years at inilibing siya doon. Kaya nga, kapag sumusuway ang Israel, nagiging napakagulo nila at nagpapasuray sila. Ngunit kapag tumangis naman sila sa Diyos, nagbabangon ng Diyos ng isang hukom upang lutasin ang kanilang mga problema. Pagkatapos ng kamatayan ni Solomon, noong panahon naman ng mga hari, ang hilagang kaharian ng Israel ay napuno ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ang naging sanhi ng pagsuray o pagkalito ng kasaysayan ng hilagang Israel. Bakit? Dahil sa mga pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan, naging dahilan nito, nagkaroon ng kalituhan. Kaya binigyan mo kami ng alak na inumin na nagpasuray sa amin. Kapag uminom ka ng maraming alak, natural
magpapasuray ka dahil lasing ka. Pareho rin, kapag lumalakad ka sa landas ng pagsuway at tinatanggap mo ang ibang mga bagay maliban sa salita ng Diyos, nagiging hindi matatag ang buhay mo. Nagkakaroon ng mga problema. Ngunit kapag may karapat-dapat na hari ang dumating at pinamunuan ng Israel pabalik sa landas ng pagsunod, ang Panginoon ang nagbibigay ng tamang uri ng alak na namumuno sa kanila na lumalakad sa tamang landas. Ganang pag-inom ng maling alak na nagpasuray, nagpapalito sa inyo, ang pamumuhay ng buhay ng pagsuway at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi nagpapatatag sa ating mga buhay. Nung lumakad ang Israel sa landas ng pagsuway, uminom sila ng maraming alak at labis silang gumawa ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Marami silang ginawang mga maling bagay. At dahil dito, nagdulot ito ng kanilang pagsuray, ng pagkalito, at nagkaroon sila ng napakakulong buhay. Gaya ito ng pag-inom ng alak na nagpapasuray at nagpapalito. Tingnan po natin sa Isaiah 28. Isaiah 28 verse 1. Kahabag-habag ang palalong korona ng mga maglalasing ng Ephraim at sa kungkupas na bulaklak ng kanyang maluwalhating kagandahan na nasa ulunan ng mayamang libis na nadaig ng alak. Dito po, tumutukoy ang Ephraim sa hilagang kaharian ng Israel. Sabi dito, kahabag-habag ang palalong korona ng mga maglalasing ng Ephraim. Kaya kumain sila, uminom at nalasing. Ang hilagang kaharian ng Israel ay labis na gumawa ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nalasing sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sinasabi ng Biblia sa Israel, "Hoy, ang mga Diyos-Diyosan mo ay singdami ng iyong mga lungsod." Ibig sabihin na kung gaano karami ang kanilang lungsod, ganun din karami ang Diyos-Diyosan na pumapasok sa kanila. Ngunit ang Juda, tignan natin sa verse 7. Isaiah 28:7, ang mga ito ay sumusuray din dahil sa alak, at dahil sa matapang na alak ay pahapay-hapay. Ang pari at ang propeta ay sumusuray dahil sa matapang na alak, sila'y nililito ng alak, sila'y pahapay-hapay dahil sa matapang na alak, sila'y nagkakamali sa pangitain, sila'y natitisod sa paghatol, sapagkat lahat ng mga hapag ay puno ng suka, walang dako, walang karumihan. Ang kaharian ng Timog Juda ay sumunod sa halimbawa ng kaharian ng Israel, at sa katunayan uminom sila ng alak. Kapag labis kang uminom ng alak, mawawalan ka ng katinuan. At tinanggap din ng kaharian ng Timog Juda ang maraming mga Diyos-Diyosan ng kaharian ng hilagang Israel at labis silang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Nalasing sila sa mga Diyos-Diyosan at tinanggap nila ang mga maling katuruan ng paulit-ulit at tinawag ang mga maling katuruan ito na alak o inuming nakakalasing sa Biblia. Tingnan natin. Isaiah 29 verse 9. Kayo'y matigilan at matuliro, kayo'y nagpakabulag at maging bulag. Magpakalasing ngunit hindi sa alak, sumuray ngunit hindi sa matapang na alak. Sa katunayan, matitusod kayo mula sa pag-inom ng alak. Pero pwede rin kayong matisod mula sa ibang bagay maliban sa alkohol. Anong nakakapagpatisod sa inyo? Matitisod kayo mula sa pagtanggap sa maling turo. Verse 10. Isaiah 29 verse 10, sapagkat ibinuhos ng Panginoon sa inyo ang espiritu ng mahimbing na pagkakatulog at ipinikit ang inyong mga mata, kayong mga propeta, at tinakpan ang inyong mga ulo, kayong mga tagakita. At ang pangitain ng lahat ng ito ay naging sa inyo ay gaya ng mga salita ng aklat na natatakan. Kapag ibibigay ng mga tao sa isang marunong bumasa na sinasabi, iyong basahin ito, kanyang sinasabi, hindi ko mababasa sapagkat natatakan. Nang aklat ay ibigay sa isa na hindi marunong bumasa na sinasabi, iyong basahin ito, kanyang sinasabi, ako'y hindi marunong bumasa. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa pamamagitan ng kanilang bibig at pinapupurihan ako ng kanilang labi samantalang malayo ang kanilang puso sa akin at ang kanilang takot sa akin ay utos sa mga tao na natututunan sa pamamagitan ng pagsasaulo. Dahil dito,
muli akong gagawa ng kahanga-hanga mga gawa sa bayang ito, kahanga-hanga at kagilagilalas, at ang katarungan ng kanilang mga pantas ay mapapawi, at ang unawa ng kanilang mga taong may unawa ay malilihim. Ang mga Israelita, ang bayan ng Diyos, sinasaulo nila ang Biblia at tumatanggap ng mga katuruan sa Biblia tuwing Sabat. Ngunit kahit nagbabasa sila ng Biblia, wala silang nauunawa ang anumang bagay. Bakit ganoon? Lasing sila. Hindi ibig sabihin ng pagiging lasing na lasing sila sa alkohol o alak. Hindi ganoon, kundi mula sa ibang mga bagay. Ano po ito? Sinasabi sa verse 13, sabi ng Diyos, ang Israel ay pinapapurihan ako ng kanilang labi samantalang malayo ang kanilang puso sa akin. At tinuturuan sila ng utos ng mga tao, hindi ng salita ng Diyos. Dahil tinuturuan sila ng mga utos ng tao, at lagi silang natuturuan ng mga doktrina ng mga tradisyon ng mga matatanda at ibang mga bagay maliban sa salita ng Diyos. Kaya nalalasing sila ng ibang mga bagay at kalaunan, alam niyo po, tinanggihan nila maging si Kristo. Kaya noon sa pampublikong ministeryo ni Jesus, nakita nila ang lahat ng mga himala at makapangyarihang manggagawa na ginawa ni Jesus sa loob ng 3.5 taon. Paano nagawa ng Israel na may Biblia naman? Subalit tinanggihan si Jesus pagkatapos silang makita at marinig ang lahat ng mga ginawa ni Jesus. Ito po'y dahil nalasing sila. Tignan po natin sa awit 69. Nalasing sila sa ibang mga bagay. Kaya nagpasuray-suray sila. Awit 69. Verse 12. Basahin po natin sabay-sabay. Ang mga umuupo sa pintuang bayan, ang pinag-uusapan ay ako, at ako ang awit ng mga laseng ko. Ang mga awit 69 ay salita ng propesiya tungkol kay Jesus. Noong panahon ng pampublikong ministeryo ni Jesus, nakita ng Israel si Jesus na muling binuhay si Lazaro na 4 na araw ng patay at nasa libingan din si Lazaro ng 4 na araw. At noong nagbakain siya ng 5,000 katao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, kumain sila ng sama-sama. Nakita rin nila na binuksan niya ang mga mata ng isang taong bulag mula pagkasilang. Narinig at nakita nila ang maraming mga himala sa loob ng 3.5 taon. At binigyan sila ng pagkakataon na direktang marinig ang mga salita ni Jesus. Gayunpaman, paano nila nagawang tanggihan si Kristo? Dahil lasing sila. Kasi nasabi rito, ang mga umuupo sa pintuang bayan, ang mga nasa posisyon ng hukom, kaya kabilang sila sa relihiyosong grupo ng mga Hudyo. Maging ang mga relihiyosong Hudyo na may mga salita ng Diyos ay nagsasalita ng masama tungkol kay Jesus at pinipintasan siya sa pagsasabi, at ako ang awit ng mga laseng ko. Dahil mga lasing sila. Kaya naging niyurakang buhay ang Israel. Dahil nalasing sila sa ibang mga bagay, maling turo. Kaya ngayon, kapag umiinom kayo ng labis na alak, mawawalan kayo ng katinuan at magpapasuray kayo. Ngunit kahit hindi ito tungkol sa alkohol, kapag labis kayong umiinom ng ibang mga bagay, mapupunta kayo sa maling lugar sa halip na maglakad sa daon na ito at magpapasuray kayo patungo sa maling lugar, Kaya ang dahilan kung bakit natitison, nagpapasuray at hindi makalakad ng maayos ay dahil kapag sumusuway sila, lalo na kapag labis silang umiinom ng ibang mga bagay, natitison sila at bumabagsak. Ngunit sa panahon ni David, si David ay taong ayon sa sariling puso ng Diyos. Sabi sa unang hari, 15:5, sapagkat ginawa ni David ang matuwid sa mga mata ng Panginoon sa lahat ng araw ng kanyang buhay, maliban lamang ang tungkol kay Urias na Heteo. Si David ang taong binuhusan ng langis at nabuhay siya ng may matibay na pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga marami siyang paghihirap, ngunit sa huli, pinamunuan ni David ang Israel sa tagumpay at itinatag niya ang United Kingdom. Kaya nga, dahil lumakad ang Israel sa landas ng pagsunod na nakasentro kay David, anong ginawa niya? Nanalo sila sa digmaan at ang resulta ay ang pagtatayo ng Templo ni Solomon. Naitayo ang Templo ni Solomon at ito ay sa pamamagitan ng debosyon ng mga Israelita.
At noong umalis ang Israel sa Ehipto, kumapit sila sa Diyos at ang resulta ay ang pagtatayo ng tabernakulo. Tama po? Maging sa ngayon kumikilos ang Panginoon sa pamamagitan ng mga taong sumusunod sa Kanya at ang hindi nakikita, espiritual na templo ang church ay itinatayo. Kaya nga hinahanap ng Diyos ang pagsunod. Kaya kapag sumuway ang Israel, lahat ay nagiging magulo at hindi matatag. Ngunit nang dumating si David at naging isa sila sa puso at isipan, ang kanilang buhay ay naging maayos at lahat ay nasa kaayusan at nagawa nilang lumakad at tumakbo ng maayos sa direksyon na ninais ng Diyos para sa kanila nang may katapangan at hindi naduduwag. Sa halip na nagpapasuray-suray, dahil si David ay anino ni Jesus at gaya ng nabago ang kasaysayan ng Israel nang dumating si David ay anino ng Panginoong Jesus. At kapag dumating ang Panginoong Jesus sa ating personal na buhay, magkakaroon talaga ng kaayusan sa ating buhay. Mawawala ang mga kaguluhan, ang landas na dapat nating tahakin ay magiging malinaw at makakatakbo tayo sa direksyon na nais ng Diyos na puntahan natin. Pareho lang ito. Binabanggit sa awit 60 ang tungkol sa panahon ni David, anino ng Panginoong Hesus. Kaya masasabi na ang talatang ito ay konektado una at ikalawang pagdating ni Jesus sa Millennium Kingdom at sa isa pang bagay. At dito, alak na inumin na nagpasuray sa amin. Kadalasan, ang alak ang na nagpapasuray sa mga tao ay hindi agad nagpapabaksak sa mga tao. Tama po. Tama ba? Ngunit kung hindi sila makikinig sa salita ng Diyos, hindi lamang sila iinom ng alak na magpapasuray sa kanila, kundi kalaunan ay iinumin nila ang alak ng puot. Kung titignan natin ang mundo ngayon, ang mundo ay nagiging higit na mas magulo. Tignan natin sa Zacarias chapter 12. Zacarias 12 verse 1. Zacarias kapitulo 12. Simula verse 1. Ang salita ng Panginoon laban sa Israel, ganito ang sabi ng Panginoon na naglatag ng langit at nagtatag ng lupa at lumikha ng espiritu ng tao sa loob niya. Narito, malapit ko nang gawin ang Jerusalem na isang tasang pampasuray sa lahat ng bayan sa panibot at ito ay magiging laban din sa Juda sa pagkubkob laban sa Jerusalem. Ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa at lumikha ng kaluluwa ng tao ang nagsabi, narito, malapit ko nang gawin ang Jerusalem na isang tasang pampasuray sa lahat ng bayan sa panibot. Kapag nalasing ka, mapapahamak ka. Mula nang maging bansang malaya ang Israel at kinuwang muli ang Jerusalem, nasa kaguluhan na muli ang Middle East. At hanggang ngayon, ang mundo ay nasa kaguluhan. Kaya nga, sabi, narito malapit ko nang gawin ang Jerusalem na isang tasang pampasuray sa lahat ng bayan sa panibot. At kapag ang isang taong lasing ay halimbawa ay pumulot ng isang mabigat na bato, masasaktan siyang lubos. Sa verse 3, sa araw na iyon ay aking gagawin ng Jerusalem na isang batong mabigat sa lahat ng bayan, lahat ng magbubuhat nito ay malubhang masusugatan, at ang lahat ng bansa sa lupa ay magtitipon-tipon laban sa kanya. Nang sumuway ang mga Israelita, hinayaan ng Diyos na mamuno ang mga hintil sa Israel at wasakin sila. At ngayon, ang panahon ng kapigatian ng Israel ay dumating na sa wakas. Kaya't ginawa niya ang Israel na tasang nakalarasi. At ngayon ang Israel ay nanumbalik na, at dahil sa Israel, maraming komplikadong problema at nagkaroon ng maraming nakakalitong usapin. Kaya't kung subukan ng mga hintil na galawin ang mabigat na batong ito sa Israel na nakakaabala sa kanila, wawasakin lamang nila ang kanilang sarili. Kaya sabi, lahat ng magbubuhat nito ay malubhang masusugatan. Kaya nga, tuwing may digmaan sa Middle East, sa tuwing gagalawin nila ang Israel, natatalo sila. Mula ngayon, kapag ginalaw ng Russia ang Israel, matatalo sila. Bagaman galawin sila ng buong mundo, matatalo ang buong mundo, silang lahat. Kapag nagbuhat ng mabigat na bato ang isang taong lasing sa huli, masasaktan sila. Ngayon, ang buong mundo ay patungo na sa lubos sa pagsuway. Hindi na ito basta pasuray-suray dahil sa alak, kundi ang pag-inom ng alak ng paghuhukom. Tingnan natin sa Biblia, Jeremias chapter 25. Jeremias chapter 25.
verse 28 at verse 29. Jeremias 25, verse 28 hanggang 29. At kung ayaw nilang tanggapin ang saro sa iyong kamay upang inuman, sasabihin mo nga sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kailangang uminom kayo, sapagat narito ako'y nagsisimulang gumawa ng kasamaan sa lungsod na tinatawag sa aking pangalan, at kayo ba'y aalisin na hindi mapaparusahan? Kaindiyak na parurusahan sapagkat ako'y tumatawag ng tabak laban sa lahat ng naninirahan sa lupa, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa Jeremias chapter 25, nang uminom sa saro ang Israel, nang sumuway ang Israel, ininom ng bayan ng Israel ang saro at naiuwi sila sa paghihirap. Dahil ininom na ng bayang pinili ng Diyos ang sarong ito, hindi ba kasama nito ang mga hintil? Tiyak na maiinom din ito ng mga hintil. Kung hindi matatakasan ng bayang pinili ng Diyos ang paghuhukom na ito, paano mang makatatakas dito ang mga hintil? Hindi po maaari. Sa makatuwid, mas mabuti na mabilis na inumin ang saro ng kaligtasan kapag iniinom ang alak ng pagsusuray-suray. Hindi po ba? Ang maling uri ng alak na magpapasuray-suray na parang isang taong sumusuray matapos uminom ng alak. Nabubuhay tayo na malapit na sa panahon ng kapigatian. Napakalapit na ng panahon ng kapighatian. Ang mundo ay unti-unting nagiging magulo. Bakit nagpapasuray-suray ang mga tao at malapit ng matumba? Dahil marami silang naubos na mga maling bagay. Ganito ang nangyayari ngayon. Napakalapit na ang panahon ito sa panahon ng kapigatian. Nagiging sobrang gulo na ng mundong ito at nagpapasuray-suray ang mga tao at halos matumba na dahil marami silang naubos sa maling bagay. Tignan natin sa Hosea chapter 4. Hosea chapter 4 verse 11 at verse 12. Hosea 4 verse 11 at 12, basahin po natin. Ang kaalayan, anak at ang bagong anak ay nag-aalis ng pangunawa. Ang aking bayan ay sumasangguni sa bagay na yari sa kahoy at ang kanilang tungkod ay nagpapahayag sa kanila, sapagkat iniligaw sila ng spirito ng pagiging bayarang babae at sila'y tumalikod sa kanilang Diyos upang maging bayarang babae. Tinutukoy dito ang pagnakaw ng puso ng isang tao. Ang unang nabanggit ay ang kahalayan. Dito po, ang tinutukoy na kahalayan ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinabi rito, ang aking bayan ay sumasangguni sa bagay na yari sa kahoy. Sa halip na sumangguni sila sa Diyos, sumangguni po sila sa kahoy. Sumasangguni sila sa Diyos-Diyosan na gawa sa kahoy. Sabi, ang aking bayan ay sumasangguni sa bagay na yari sa kahoy at ang kanilang tungkod ay nagpapahayag sa kanila. Kaya sa halip na tanangin ang buhay na Diyos, sumasangguni sila sa iba't ibang Diyos-Diyosan. At dahil ang kanilang mga puso na dapat na nakatuon sa Diyos ay napupunta sa mga Diyos-Diyosan, nananakaw ang kanilang mga puso. Kaya nagdulot ito ng kanilang mga isipan ng pagkagulo at dahil sa pagkakagulong ito, hindi sila makalakad sa tamang daan at nauuwi sila sa pagsusuray-suray. Nang mabasa po ito, ang aking bayan ay sumasangguni sa bagay na yari sa kahoy, naisip ko kaagad, sumasangguni sila sa mga smartphone nila. Yan ang isang piraso ng kahoy o kahoy na pumano. Ano ang gagawin ko? Tinatanong ng ibang tao ang kanilang mga smartphone. Siyempre po, may mga bagay na nais nating tanungin. Ngunit kung unti-unti tayong malulong dito sa halip na sa Panginoon, ang ating isipan ay magiging magulo. Kapag ang ating isip ay magulo, mauwi tayong sumusuray-suray sa halip na lumalakad ng maayos. At dito po ang kahalayan, anak at bagong alak ang bumibitag sa puso. Para pasimplehin ito, sabi kahalayan, anak, tumutukoy ito sa mga bagay na tinatalmasan natin bago tayo maligtas. At ang bagong alak ay tumutukoy sa bagong sumisibol na pagnanasa. Ang alak ay tumutukoy sa kaligayahan at pagnanasa. Tama? Kaya kung manatili tayo sa dating pagnanasa at bagong pagnanasa, nanakawin nila ang ating mga puso. Maraming mga bagay sa panahon natin ang nagpapasuray-suray sa atin. Sa katunayan,
Ang alak ay nagdudulot ng maraming problema. At kapag umiinom ng marami ang mga tao, talagang nagpapasuray-sulay sila. Ginagawa ng alak na mabuwal at masira ang isang pamilya. Marami ring tao sa US at sa buong mundo kung saan ang mga pamilya ay nawasak dahil sa paggamit ng droga. Maging sa ating bansa, mabilis na kumakalat ang drugs. Ang mga kabataan sa ating henerasyon ay pasuray-suray. Sa Revelation 11, sa panahon ng 7 taong kapigatian, 2 saksi ang mangangaral at 144,000 na mga Israelita ang maliligtas. Ang mga tao ngayon ay mamamatay sa kalagitnaan ng 7 taong kapigatian. Matapos ang 3 taon, aakyat sila. Ang lugar ng kanilang kamatayan ay ang Jerusalem. At sinabi sa Apocalypse 11:8, at ang kanilang mga bangkay ay hahandusay sa lansangan ng malaking lungsod na sa espiritual na pananalita ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, na kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Ang lugar kung saan mismo ipinako sa krus si Jesus sa Jerusalem, na sa espiritual na pananalita ay tinatawag na Sodoma at Edom. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng Sodoma ay kahalayan. Ang ibig sabihin ng Ehipto ay makasanlibutan. Tingnan po niyo ang mundo. Sa mga tao ng Israel, marami nang bumalik sa lupain ng Israel, ngunit marami ring mga atheists at mga makasanlibutan. Kaya habang marami ang naliligtas sa loob ng 7 taong kapigatian, marami rin namang hindi maliligtas. Kaya mga bagay-bagay na nagpapasuray-suray sa tao, alak, droga, nagpapasuray-suray ito sa kanila. At sa panahon natin, mayroong kahalayan, mayroon ding kasamaan. Dahil sa sexual na kasalanan, naghihiwalay ang mga pamilya, hindi matatag ang mga pamilya, at ang bawat isa ay natatali sa mga relasyon na nagpapabagsak sa kanilang buhay. Hindi matatag ang mga pamilya maging ang bansa, at ang lahat ay nagiging magulo talaga. Sa Biblia, maraming mga bagay ang hindi nag-iiwan ng bakas. Gaya po ng mga nakasulat sa aklat ng mga kawikaan. Sa verse 19, sa chapter 30, ang daan ng agila sa himpapawid. Kapag lumilipad ang agila, hindi ito nag-iiwan ng bakas. Dinagdag pa ang daan ng ahas sa ibabaw ng mga bato. Mabilis na gumagapang ang ahas. Maraming sabihin ng iba, may ahas. Habang sabi naman ng iba, saan-saan, ngunit hindi nila ito makita. Binanggit din ang daan ng sasakyan sa gitna ng dagat. Kapag dumadaan ng barko, nag-iiwan ito ng puting bakas, ngunit paglipas ng ilang saglit, wala na yung bakas, wala nang maiiwan. At sa Kawikaan 30 verse 20, ganito ang lakad ng babaeng mapangalunya, sabi po. Ang relasyon sa pagitan ng lalaki at babae ay kadalasang walang iniiwang bakas. Ngunit ang pinakakumakatawan sa walang iniiwang bakas ay ang dyablo. Mabilis kumilos ang dyablo at hindi nalalaman. Dahil sa dyablo, ang puso ng tao ay maaaring maging magulo at tuluyang manghina na hindi nila nalalaman. Kaya gaya ng isang taong pasuray-suray kapag lasing, kapag ang isang tao ay nalasing sa isang relasyon, nagpapasuray-suray siya. Tingnan natin ang panahon natin ngayon. Ang mga bagay na gaya ng entertainment, games at sugan. Kapag ang isang tao ay nalulung dito, ang buhay nila ay nagiging wala sa ayos. Kaya kung titignan nyo, ang tawag na World Wide Web, WWW. Web, ibig sabihin, saput ng gagamba, WWW. World Wide Web. Gaya ng kapag may gagamba sa isang sapot, maaari kang mabitag mismo ng internet kung hindi ka maingat. Papanatilihin ka sa isang lugar at gagawin wala sa ayos ang iyong buhay. Sa huli ay hindi ka makakalakad ng matuwid, bagamat ito ay dapat mong gawin. Ang pag-iisip ng isang tao ang naglalarawan sa kanya. Sa Kawikaan 23:7, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Pinapakita nito kung gaano kahalaga ang pag-iisip. Sapagkat ang isang tao ay nakikilala sa pamamagitan ng kanilang pag-iisip. Sa pagkatwid, napakahalaga sa atin kung ano ang inilalagay natin sa ating mga isipan. Kung pupunuin natin ng mabubuting bagay ang ating pag-iisip, natural lamang, dadalhin tayo ito sa mabubuting bagay. Tingnan natin 2 Timoteo chapter 4, verse 3 at 4. 2 Timoteo chapter 4,
Simula verse 3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tenga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa, at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ng kanilang mga tenga, at babaling sa mga katang-isip. Sa mga huling araw, aayawan ng mga tao ang wastong aral, ang salita ng Biblia, at sila po ay magkakaroon ng makakating tenga. Anong ibig sabihin kapag nangangati ang tenga? Ibig sabihin, masigasig silang nakikinig at nais silang makinig kung anumang bagay. Dahil dito, kundi sa pagkakaroon nila ng mga kiting tenga, ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sarili pagnanasa. Sa panahon natin ngayon, tunay na marami sa atin ang guro. Maraming mga guro sa YouTube at tinitipon ng mga tao ng mga guro na naaayon sa kanilang kagustuhan. At tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ng kanilang mga tenga at mabaling sa mga katang-isip. Kaya mula sa murang edad, tinatatak na ito sa kanilang isipan. Ang ibang tao ay nakakatanggap ng mga atheistic ideas. Ang iba naman ay mga pag-iisip sa evolusyon, secularism, isang bagay na patuloy na tinatanim sa kanilang isip. At kahit gayon, sabi dito, tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ng kanilang tenga at babaling sa mga katang-isip. Kaya ano ang pumupuno sa kaisipan ng mga tao? Pumupunta ang paa kung saan ito naayon. Tama po? Dapat nating malinaw na makita o maintindihan ang panahon natin. Ang panahon natin ay ang panahon kung saan lahat ng mga pundasyon ay talagang nawawasak na. At dapat nating makilala ito na panahon ng pasuray-suray. Tingnan natin Awit 82. Awit 82 verse 5. Wala silang kaalaman upang unawa, sila'y lumalakad na paruot parito sa kadiliman, lahat ng sanigan ng lupa ay nayayanig. Kapag tinalikuran ng mga tao ang salita ng Diyos, wala silang malalaman at walang mauunawaan. Kaya sila'y lumalakad na paruot parito sa kadiliman. Kapag tinalikuran mo ang salita ng Diyos, hahantong ka sa malalim na kadiliman. Bakit? Dahil sa Awit 119 verse 105, ilawan sa akin mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Kaya kapag tumalikod ka sa salita ng Panginoon, sila'y lalakad parot parito sa kadiliman, lahat ng sanigan ng lupa ay nayayanig. Gaya ng isang tao na pasuray-suray, lahat ng saligan ng lupa ay nayayanig. Ang saligan ng mga pamilya ay nayayanig at lahat ay nayayanig. Kapag ang mga bagay ay magulo, bumabangon na yun ang isang diktador. Isang nakakalibot na diktador, ang Antichrist, lalabas sa hinaharap. Tingnan niyo ngayon, nung malinaw pa ang pahayag na ito ang sagot, ngunit ngayon kapag may nagsabi na ito yung sagot, ang tugon ng mga tao, huwag kang magpatawa. Iniisip nila na walang tiyak na sagot. Kapag may nagsabi, dapat mong sundin ang iyong mga magulang. Ngayon, sasagot sila, bakit? Kapag sinabi nila, dapat mong igalang ang mga nakakatanda, nagtatanong sila bakit? Kina-question nila ang lahat ng bagay. Bawat tao umaasa na parang hari, ginagawa nila ang sarili nilang pamantayan. Noon, kapag may dumadaan ng mga teenager na naninigarilyo, sasabihin ng mga matatanda na sa nakakita sa kanila, mga estudyante, hindi nyo dapat gawin yan. Tapos sasagot ang mga estudyante, opo. At maingat sila sa kanilang asal. Ngunit ngayon, kapag nagsabi ka ng gaya yun, bubugugin ka nila. Di po ba? Ang laki na ng pinagbago ng mundo. Ngunit maging ang mga born-again Christian ay pwedeng matisod dahil sa mga bagay na ito sa sanlibutan. Gaya na kung paanong ang pag-inom ng alak ay nakakapagpatisod sa kanila. Ang mga Kristyano ay pwedeng matisod dahil sa kaugalian ng sanlibutan, mga maling doktrina at pagsuway. Sabi ng Biblia sa mga banal sa Galacia, kayo tumatakbo noon sa mabuti. Sino ang gumagayawa sa inyo? Kayo ay tumakbo ng mabuti noon, ngunit bakit kayo sumusuray at tumatakbo sa kabilang direksyon? Kapag tinatanggap nyo ang mga maling doktrina na nihis sa Biblia, maging ang taong tumatakbo ng mabuti ay matitisod at babagsak. Si David noon ay mabuti ang ginagawa, ngunit nakapatay siya at nanganon niya. Kaya ang buhay niya ay naging magulo at halos bumagsak siya at nahirapan siyang makabangon. Kapag ang isang Kristyano ay nakagawa ng kasalanan na hindi niya dapat gawin, ang buhay niya ay mayayanig dahil sa kasalanan. Kaya dapat siyang mag-ingat. Sabi ng Biblia, at ang lalamunan mo ilagyan mo ng patanil. Ibig sabihin, mag-ingat ka. Pwede kang mamatay.
Tingnan natin, Kawikaan 23. Tatlong bagay po ang sinabi rito, simula verse 1. Kawikaan chapter 23, simula verse 1. Kapag ikaw ay umupo upang kumain na kasalo ng isang pinuno, pansinin mo mabuti kung ano ang nasa harap mo, at ang lalamunan mo ilagyan mo ng patalim kung ikaw ay isang taong magana sa pagkain. Ano ang ibig sabihin kapag sinabing ang lalamunan mo ilagyan mo ng patalim? Tinutukoy nito na mag-ingat ka sapagkat maaari kang mamatay. Kapag napakasakin mo sa pera, ang taong nasa harapan mo ang sisira sa iyo, ngunit hindi mo ito nakikita. Kaya dito, sabi, ang lalamunan mo ilagyan mo ng patalim kung ikaw ay isang taong magana sa pagkain. This time po, Kawikaan 23, simula verse 3. Huwag mong nasayin ang kanyang masasarap na pagkain sapagkat mapandaya ang mga pagkain iyon. Huwag mong pagkapagod sa pagpapayaman, maging matalino ka ng sarili mapigilan. Kapag mapadako doon ang iyong paningin, iyon ay napaparang sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong kalangitan. Kapag may taong mayaman na malapit sa isang tao, iniisip niya, kapag dumikit ako sa taong ito, may maitutulong ba ako? Gayunpaman, kung hindi ka tumitingin sa mga mata ng tao at nakatingin lamang sa kanyang mga pag-aari, pwedeng masira ang buhay mo. Kaya kung sakim ka at may kakaibang pagnanasa sa kayamanan, mag-ingat ka sa mga taong lumalapit sa iyo at mukhang nakikitungo sa iyo ng mabuti. At ang lalamunan mo ilagyan mo ng patalim. Kaya, ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ang taong namumuhay na may ganitong mga salita sa kanyang puso, yung masiyahanas kung may pagkain at damit, ay hindi matutukso sa mga problemang material. Ngunit kung patuloy mong iniisip ang mga bagay na tulad ng paano ako magkakaroon ng mas maraming pera o paano ako magkakaroon ng magandang buhay gaya ng iba, habang natutulog ka, kapag gayon madali kang mahuhulog sa patibong. At ang lalamunan mo, sabi, lagyan mo ng patalim. Ibig sabihin, mag-ingat ka. Mari kang mamatay, kaya maging alerto ka. Ang mga problema ay kadalasang mayroon tayo ay sanhi ng isyu ng pera. Tingnan din natin, Kawikaan 23:27. Sapagkat ang masamang babae ay isang malalim na hukay at ang babaeng di kilala ay isang makipot na balon. Oo, siya'y nag-aabang na parang tulisan at ang paparami ng mga taksil sa mga kalalakihan. Kilagyan mo ng patalim ang iyong lalamunan pagdating sa problemang sexual. Kapag may problemang sexual ka, hindi ka makakaalis. Sapagkat ang masamang babae ay isang malalim na hukay at ang babaeng di kilala ay isang makipot na balon. Kung may problema sa kabilang kasarian, opposite sex, kinalulungkot kong sabihin ito sa mga kababaihan, subalit may mga babaeng tampalasan talaga. Kung may problema, sasabihin nila, mamatay ka na, mamatay na tayo. May mga ganyang tao. Kasi nasabi ng Biblia, at ang lalamunan mo ilagyan mo ng patalim. Matauhan ka, gising. Kawikaan 23, ngayon verse 29-31 naman. Sinong may pagkaaba? Sinong may kalungkutan? Sinong may gulo? Sinong may karaingat? Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Sino ang matang may kapaluluhan? Kapulahan, silang naghihintay sa alak, silang sumusubok ng pinaghanong alak. Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula, kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa at maayos na bumababa. Huwag mong pag-isipang tumingin sa alak. Isang baso ng alak, isang gamot, sapagkat ang isang beses na iyon ay pwedeng sumira ng iyong buhay. Kaya nga, ang lalamunan ay lagyan mo ng patalim. Maraming tao, sino po'y nasira ang buhay dahil sa problema sa pera, babae, sa lalaki, pag-inom ng kalayawan. Kaya nung sumuwi ang Israel, ang buhay nila ay naging napakagulo at naging mahina sila at walang lakas. Ganyan noong panahon ng mga hukong. Ngunit ang alak na nagpapasuray sa iyo ay hindi lasot. Di po ba? Ngunit nung ang Israel ay hindi nakinig, pinainom sila ng Diyos ng alak na nakapampatisod sa kanila. Ngunit ano ang nangyari nung sila ay naging napakamasuwayin? Kapag sila ay napakamasuwayin, pinahihirapan sila ng Diyos ng labis at hinahatulan ng Israel ng walang awa. Sa panahon natin, ang mga tao ay lalong tinatanggap ang mga maling bagay at sila'y palayo ng palayo sa Diyos. At sa huli, kapag narating na nila ang kasukdulan,
Hindi lamang sila titisurin ng Diyos, kundi paiinumin sila ng kanyang alat ng kanyang puot. Ano ang mangyayari sa mga tumatanggap ng tanda kapag pumasok sila sa 7 taon ng kapagatian? Sinabi na iinom sila ng alak ng puot. Matagal na panahon na pong nakalipas, nagkaroon po ako noon ng Bible seminar. Sa 5 araw, kumain po ako kasama ng isang matandang lalaki. At sinabi ng matandang lalaki, nakinig ako ng Bible seminar hanggang kahapon at ang Biblia ay talagang nakakamanghang libro, sabi niya. Maging ang pangalan ng mga anak sa ating bansa ay nasa Biblia. At nasabi ko po, wow, ang Biblia ay talagang nakakamanghang libro, sabi po niya. Kaya sabi ko, wala pong ganung verse, sabi ko. Ngunit, pagkaraan ng ilang sandali, napag-isipan ko, naalala ko ang verse na ito. Sabi, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos. Napagkamalan niya itong pangalan ng isang alak sa Korea. Kaya pinaliwanag ko ulit sa kanya ng detalyado at sinabi niya, gayit pa man, nakakamangha ito. Anyway, naligtas po siya noon po sa sumunod na Bible seminar. Gayit pa man, iinom kayo ng alak ng puot, sabi. Sa awit 75, sinasabi roon ang nakakatakot na alak ng kanyang puot. Sabi, tunay na ang masama sa lupa ay ibubuhos at iinumin ang latak nito. Kaya dapat natin itong pag-aralan. Binigyan tayo ng Diyos ng alak na magpapatisod sa atin. Ito ang alak na iniinom natin kapag sumusuway tayo. Ngunit, naghanda siya ng mabuting alak para sa mga talagang sumusunod sa Kanya at nabubuhay sa Kanyang kaluwalhatian. Dapat natin itong inumin. Kaya kung iinumin nyo ang uri ng alak na gusto ng Panginoon, magkakaroon kayo ng lakas sa buhay, magliliwanag ang inyong kaluluwa, makakalakad at makakatakbo sa tamang landas. Tingnan natin kung anong uri ng alak ang dapat nating inumin. Isaiah chapter 25, verse 6. Isaiah 25 verse 6. At sa bundok na ito ay gagawa ang Panginoon ng mga hukbo sa lahat ng mga bayan ng isang kapistahan ng matatabang bagay, ng isang kapistahan ng mga niluwang alak, ng matatabang bagay na puno ng utak, ng mga lumang alak na totoong dinalisay, at kanyang wawasakin sa bundok na ito ang takip na inilagay sa lahat ng mga bayan at ang lambong na iniladlad sa lahat ng bansa. Lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman at papahirin ng Panginoong Diyos sa mga luha sa lahat ng mga mukha. Ang paghamak sa kanyang bayan ay maalis sa buong lupa sapagkat ang Panginoon ang nagsalita. Ito ang salita ng Ebanghelyo ngayon. Kaya sabi dito, at sa bundok na ito ay gagawa ang Panginoon ng mga hukbo. Bundok ng Zion. Bundok ng Zion, Israel. Lahat ng mga bayan, sabi po. Para sa lahat ng tao sa buong mundo, isang kapistahan. Inihanda ng Panginoon ang isang kapistahan ng buhay na walang hanggan. Kaya ang kapistahan ay puno ng alak, ng mga lumang alak na totoong dinalisay. Habang tumatagal po, mas sumasarap ang alak. Kaya nasabi ng mga lumang alak na totoong dinalisay. Kaya itinakda ng Diyos ang pagsugo kay Hesukristo bago pa nilikha ang sanlibutan at upang mapatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Sa lahat ng mga bayan, kaya ihinanda niya ang alak na matagal nang nakatago. Sinasabi nito, isang kapistahan ng mga lumang alak at ng mga lumang alak na totoong dinalisay. Ito ay nasa dulo ng verse 6. Kaya ito ay nilumang alak, malinaw at purong alak, alak para sa lahat ng mga tao. Kaya pag ininom mo ito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa verse 8, lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman. Kapag kinain mo ito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, at sa araw na darating ang Panginoon, ang iyong katawan ay ganap na mabubuhay muli at papasok ka sa mundo na buhay na walang hanggan. At sabi nito, papahirin ng Panginoong Diyos sa mga luha sa lahat ng mga mukha. Ang paghamak sa kanyang bayan ay maaalis sa buong lupa.
Ang Panginoon ay naganda ng isang kapistahan na hindi lubos maisip at gaya ng paganda niya ng mga pinatabang hayop at alak, si Jesus ay naganda ng isang kapistahan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kamatayan, pagpunit ng kanyang laman at pagdanak ng kanyang dugo. Kasi sandaling kinain mo ito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kasi sabi niya sa John 6:54, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Galing sinabi sa John chapter 6, kung tunay mong maunawaan ang kahulugan ng laman at dugo ni Jesus, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Nainom niyo na po ba ang alak na iyon? Iyon ang alak ng Ebanghelyo. Ito ang pinakamasarap na alak sapagkat maaari nating matanggap ang buhay na walang hanggan. At naghanda ang Diyos ng bagong uri ng alak para sa mga ligtas na tao na nagbibigay naman sa atin ng pag-ibig at kagalakan sa ating mga puso sa pamamagitan ng pag-inom nito. Inihanda iyon ng Diyos na nagbibigay liwanag sa ating espiritu at nag-aayos ng lahat ng ating kaguluhan. Ang lahat ng ito ay na kay Kristo. Tingnan natin sa Biblia. Awit ng mga awit, chapter 1, verse 1 at 2. Nito, inilarawan ng pag-ibig gaya ng alak. Awit ng mga awit, chapter 1, verse 1 at verse 2. Ang awit ng mga awit na kay Solomon, hagkan niya sana ako ng mga halik ng kanyang bibig, sabagkat mas mabuti kaysa alak ang iyong pag-ibig. Ang talatang ito ay naglalarawan ng alak gaya ng kasiyahan at kagalakan. At mayroong pag-ibig na mas dakila kaysa kagalakan, kaligayahan at pag-ibig na nasa sanlibutan. At ang pag-ibig na ito ay ang pag-ibig ni Jesucristo. Ang awit ng mga awit na kay Solomon, na maaari ring isalin bilang awit ng pag-ibig. Sabi niya, hagkan niya ako, sana ako ng mga halik ng kanyang bibig. Ang iyong pag-ibig, maaari ring isalin ang pag-ibig ng lalaking ikakasal ay mas mabuti kaysa alak. Nung natanggap natin ang kaligtasan, si Jesus ay naging groom sa atin at tayo ay bride na ikakasal sa Kanya. Pagkatapos ng kaligtasan, nalalaman natin na ang pag-ibig ng Panginoon ay higit na mas dakila kaysa anumang bagay sa mundong ito. Ano ang pinakadakilang anyo ng pag-ibig? Ito ay ang pag-ibig ni Jesucristo. Kaya nga, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na Kanyang ibinigay ang Kanyang tanging anak upang ang sinumang sa Kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang krus na Jesus, ang Kanyang kamatayan para sa atin ay pinakadakilang pag-ibig. Kasabi dito sa Biblia, sapagkat mas mabuti kaysa alak ang iyong pag-ibig. Kaya binigay sa atin ng Panginoon ang pag-ibig. Noong natanggap natin ang kaligtasan, ang Espiritu Santo ay napasa atin na siyang nagpaunawa sa atin ang pag-ibig ng Panginoon sa ating mga puso. Kasabi, at hindi tayo binibigo ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na binigay sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos, binuhos sa ating mga puso noong natanggap natin ang kaligtasan. Ito ang pinakadakilang pag-ibig. Tignan natin sa chapter 8. Awit ng mga awit, chapter 8, verse 6 at verse 7. Ilagay mo akong pinakatatak sa iyong puso, pinakatatak sa iyong bisi, sapagkat ang pag-ibig ay kasing lakas tulad ng kamatayan. Ang panimungho ay kasing bagsik na tulad ng libingan. Ang mga liyab niyon ay parang mga liyab ng apoy, isang apoy na lumalagablab. Hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig, ni manulunod man nito ng mga baha. Kung ihandog ng isang lalaki dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, iyon ay kukutsaing lubusan. Ang pantatak ay isang bagay na napakahalaga. Iniingatan natin ang ating pangtatak sapagkat tinuturing natin itong napakahalagang bagay. Ganito, sabi nito, ilagay mo akong pinakatatak sa iyong puso, pinakatatak sa iyong bisig sapagkat ang pag-ibig ay kasinlakas tulad ng kayamanan. Ang pag-ibig na kasinlakas ng kamatayan. Hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig, ni malulunod man ito ng mga baha. Ibig sabihin ng apoy ay hindi kayang patayin yung apoy. At sabi, kung ihandog ng isang lalaki, dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, iyon ay kukutsaing lubusan. Natanggap natin ang pag-ibig na ito sa sandaling natanggap natin ang kaligtasan.
Kaya gaya ng pag-inom ng alak, nung malinaw nating naunawaan ng pag-ibig ng Panginoon, tayo ay naging lasing sa kanyang pag-ibig. Kaya mga lasing sa pag-ibig ng Panginoon ay mga taong mapapalad. Kaya ayon sa kasabihan na pagpapagal sa pag-ibig, habang lumalalim ang pagmamahal natin sa Diyos, ang ating puso at pag-uugali para sa gawain ng Panginoon ay nagiging mas natural. Tama po? Saan tayo dapat nalalasing o nabibigani? Sa pag-ibig, sa krus, ang magaspang na krus, kay Jesucristo na nagdanak ng kanyang dugo para sa ating lahat. Kay Jesucristo na namatay at nabuhay muli. Kay Jesucristo na umibig sa atin hanggang sa kamatayan. At kapag namuhay tayo, nalasing sa kanyang pag-ibig, ang buhay natin ay talagang pagpapalain. Ang alak ay tanda ng kagalakan. Tingnan natin sa Biblia, Awit 104. Awit 104 verse 15. Awit 104 verse 14 at 15. Awit 104, simula po verse 14, iyong pinilago para sa mga hayop ang damo at ang pananim upang sakahin ng tao, upang siya makapagbigay ng pagkain mula sa lupa at ng alak upang pasayan ang puso ng tao, ng langis upang paliwanagin ang kanyang mukha. Sabi ng alak upang pasayahin ang puso ng tao. Ang pangunahing konsepto ng alak ay kaligayahan. Ang isang bagay na nagpapasaya sa tao ay ang alak. Kasi sa Biblia, sa John chapter 2, anong unang himala na ginawa ni Jesus sa kasalan na kinulang sa alak? Sinabi ni Jesus sa mga tao na naroon na punuin ng 6 na banga. Sa Israel, ang laman ng isang banga ay nasa 90 to 130 liters. Kaya yun ay medyo malaking sukat ng banga. Ipinagputos na Jesus sa mga tao na lagyan ng tubig ang banga hanggang sa mapuno. At ginawa niyang alak ang tubig. Ang pagbibigay ng sapat na alak sa isang kasalan na walang alak ay nangangahulugan ng pagbibigay ng tunay na kagalakan sa isang lugar na walang tunay na kagalakan at kasiyahan. Kaya bakit naparito si Jesus sa sanlibutan? Naparito siya upang ipaalam sa atin ang kagalakan. Ito ang unang himala na ginawa niya. Naparito siya upang magbigay ka ng kagalakan. Kaya ang kaibahan sa pagitan ng Kristyanismo at ibang relihiyon ay ito. Ang Kristyanismo ay nagbibigay kagalakan sa mga tao. Tama po? Yan ang isang katangian. Yan ang katangian. Kagalakan. Tingnan po natin sa Biblia, Ecclesiastes chapter 10, verse 19. Ecclesiastes chapter 10, verse 19. Ang tinapay ay ginagawa sa paghalakha at ang alak ay nagpapasaya sa buhay at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Ang layunin kung bakit sinasagawa ang kapistahan ay upang magbigay ng kasiyahan sa mga tao. Dahil ang kapistahan ang nagbibigay ng kasiyahan sa mga tao, tiyak na mayroong alak at ito ang nagpapasaya sa mga tao. Ang tinapay ay ginagawa sa paghalakhak at ang alak ay nagpapasaya sa buhay. At sabi ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Ang sumusunod na talata ay nagsasabi na ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Sinasabi nito na ang salapi ang nagbibigay ng kasagutan sa maraming aspeto ng buhay. At ito ay kinakailangan upang mabuhay. Hindi po sinasantabi ng Biblia ang kahalagahan ng salapi. Ngunit hindi po tayo dapat na lamunin nito. Kahit na kailangan nating magsipag upang kumita ng salapi. Ang salapi ay mapapakinabangan sa iba't ibang uri ng sitwasyon. Ito ay kailangan para sa ating pang-araw-araw na buhay, para sa misyon, praktikal na paggagamitan. Iyon po yung punto. Si Malcolm Forbes, isang mayamang Amerikano, minsan sinabi sa kanyang anak, alam mo sa aking karanasan, sabi niya, 99% ng buhay ay malulutas ng salapi. Pero hindi niya sinabing 100%, kundi 99% lamang. Nagpapahiwatig ng salapi ay may malaking epekto. Ang salapi ay magagamit sa iba't ibang bagay at sinabi, ang anak ay nagpapasaya sa buhay. Ito po ay nagpapaliwanag na ang taong mayroong kaugnayan kay Jesus ay makakaranas ng kaligayahan. Natural po sa mga tao ang mahaghanap ng kaligayahan at ang maramdaman ng kasiyahan iyon ay kinakailangan para sa masagalang buhay pananampalataya. Gayunpaman, kung ang isang tao ay maghahanap ng kaligayahan at kasiyahan sa iba, ang buhay maaaring maging hindi matibay at mauga. Psalm 4:7, ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso, kaysa nang ang kanilang util at alak ay sagana.
Ang mga taong ligtas ay mayroong maligayang puso. Kaya mayroon tayong tatlong uri ng kaligayahan sa Romans chapter 5. Tatlo po yun. Sa chapter 5 verse 2 sa Romans, sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Tayo ay nakapasok na sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at ang taong nakatayo sa biyaya ay magagawang umasa at magalak sa kaluwalhatian ng Diyos. Gayun din sabi sa Romans 5 verse 3, hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian sa pagkaalam ng kapigatian na nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagbabatibay at ang pagbabatibay ng pag-asa. Kaya tayo ay nagagalak kahit na may mga pagsubok. Hindi dahil sa masaya tayo, dahil sa mga pagsubok mismo, kundi dahil tayo ay umaasa sa magiging bunga nito. Sa pamamagitan kasi ng mga pagsubok, ang pagtitiis ay nahuhubog. At sa pamamagitan ng pagtitiis, tayo nagiging matibay. Ito ang nagdadala sa atin ng higit na tiyak na pag-asa. Hindi ng pag-asang nakikita, kundi mas malalim, tunay na pag-asa na ating nauunawaan. At tayo nagagalak sa Panginoon. Dahil tayo ay naligtas. Tayo ay masaya na nabubuhay sa Kanya. Ang kaligayahan ito ay nasa mga tunay na Kristyano. Sa aklat po ng Habakuk sa chapter 3, may makikita tayong pamilyar na talata kung saan sinabi ni Propeta Habakuk sa verse 17, bagaman ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang ulibo ay hindi magbubunga at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain, ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayun may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang kaligayahan at kagalakan na nagmumula sa ating Diyos na tagapagligtas ay nasa mga mananampalataya. Ito po ang dahilan kung bakit mayroon tayong alak ng kaligayahan, ng alak ng pag-ibig, alak ng kasiyahan. Tingnan po natin, Isaiah chapter 55. Chapter 55, verse 1, o lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig at siyang walang salapi. Pumarito kayo, kayo bumili at kumain. Pumarito kayo, kayo bumili ng alak at gatas ng walang salapi at walang halaga. Ang alak at gatas ay walang bayad. Ito po ay walang bayad mula sa Panginoon. Ano po ba ang alak at gatas dito? Kung titignan natin sa verse 3, ang inyong tenga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin. Kayo makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Ako'y makikipagtibay sa iyo ng walang hanggan, ayon sa tapat na kabahaga kapag ang ibinakita kay David. Ano po ba ang tapat na biyaya na ipinakita kay David? Ito po yung biyaya ng kaligtasan. Ito po ang Ebanghelyo. Sa talatang ito, ang alak at gatas ay kumakatawan sa mensahe ng Ebanghelyo mismo. Wala na pong mas matamis pa sa mensahe ng Ebanghelyo. Kagaya ng isang alak na mayroong matapang na lasa, ganyan din po ang salita ng Diyos na nagbibigay ng tunay na kakontentuhan at kasiyahan. Kaya kung tayo ay nakakaramdam ng kaligayahan habang nakikinig, natututo at nauunawaan ng salita ng Diyos, makakapamuhay tayo kung gayon ng mabuting buhay pananampalataya. Kaya sa awit 1:2, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ang mga taong nasisiyahan at nagagalak sa salita ng Diyos ay makakapamuhay ng mabuting buhay pananampalataya. Kaya, ang mga taong patuloy na sa pagkain at pag-inom ng salita, kagaya ng pag-inom ng alak, ang buhay ng mga gayong tao ay magiging maayos. Kasi sa English version, tinatawag na wine that makes you stagger. Ang alak ng kaguluhan. Kaguluhan. Ang dahilan kung bakit ang buhay ay nagiging magulo ay dahil kayo ay kumakain ng iba. Kayo nagiging magulo. Gayun pa man, dahil ang Biblia ang kasagutan, kung tatanggapin ninyo ang Biblia bilang kung ano ito, ang daan na inyong lalakaran ay magiging malinaw po talaga. Sinabi po ito ng eksakto ng Biblia. Kasi Genesis chapter 1 verse 2, ang lupa ay walang anyo at walang laman. At sinabi ng Diyos, sabi doon, noong nagsalita ang Diyos, ang kaayusan ay nabuo. Kapag ang salita ng Diyos ay pumasok sa kaluluwa, ang magulo ay nagiging maayos. At mula sa pagkabuwal patungo sa pagtayo ng matuwid. Kaya sa Levitico 26 verse 13, sinabi ng mga Israelita na pinalakad ko kayo ng matuwid.
Nilabas ng Diyos sa mga Israelita na naging alipin sa Ehipto na kagaya ng isang square na tumatakbo sa isang gulong at pinalalakad sila ng matuwid. Sila ay lumabas mula sa Ehipto, tumawid sa ilang, nagtungo sa lupain ng Kanaan. Ang kanilang patutunguhan ay napakalinaw. Kung tayo magiging malapit sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay hindi magiging nakakalito. At habang pinag-aaralan natin ang sanlibutan, tayo higit na naguguluhan. Habang pinag-aaralan natin ang philosophy o ibang mga bagay, marami ang naguguluhan habang sila ay nag-aaral. Narinig niyo po ba ito? Sabi nila, kapag pumasok ang isang tao sa isang seminaryo, sa kanilang unang taon sinasabi nila, kung ako'y mamamatay ay mamamatay. At sa kanilang ikalawang taon, habang sila ay nagpapatuloy sa kanilang theological studies, baka mamatay ako, sabi nila. At sa ikatlong taon, sasabihin nila, bakit ako mamamatay? Maraming tao ang nanliligaw habang nag-aaral ng theology. Una, kailangan muna kasi ninyong maborn again at matanggap ang gabay ng Espiritu Santo. Ngunit, kung matatanggap ninyo ang mga maling turo, kayo ay patuloy na maguguluhan. Kailangan nating direkta na umasa sa Biblia. Sa Isaiah 25:6, kagaya ng salitang sinasabi na nilumang alak, ang kamanghamanghang bagay ay ang salita ng Diyos ang nagpapaliwanag ng kaluluwa ng tao. Pinapaliwanag niya ito. Pati yung daan. Kaya kung kayo ay patuloy na titingin sa ibang bagay, patuloy rin po kayong maguguluhan. Sa Ecclesiastes 1:8, sapagkat sa maraming karunungan ay maraming kalungkutan, at siyang nagpaparami ng kaalaman ay nagpaparami ng kalungkutan. May mga taong maraming alam sa sanlibutan, ngunit wala silang kaligayahan. Sila ay nagpapagalagala sa buhay na walang natututunan, ngunit silang mahigpit na kumakapit sa Biblia, bagaman walang pinag-aralan, may kaligayahan. Ang Biblia ay kagaya ng isang nilumang alak. Kung tatanggapin niyo ang Biblia bilang kung ano ito, walang dahilan upang maguluhan. Ang ating kaluluwa ay magliliwanag at mas lalawak ang ating makikita. Mas malawak talaga. Kung tayo ay papasok sa Biblia, makikita natin bago pa man magsimula ang kalawakan, tama po? Makikita din natin kung paano magwawakas ang kasaysayan. Makikita din natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Makikita din natin ang advance, ang mapagpapala na ibibigay sa atin kung tayo ay mamumuhay sa buhay pananampalataya. Kaya, kailangan po nating inumin ng mabuti ang kapistahang ibinigay sa atin ng Panginoon, ang saro na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi sinabi ni David sa awit 23:5, ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway, iyong binuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Ang sarong ito ay ang Psalm 23:6. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Kaya dahil sa biyaya, katotohanan at pag-ibig ay dumadating sa pamamagitan ng saro na ibinigay sa akin ng Panginoon, ang saro ng salita, ang salita ng Diyos. Kung patuloy nating kakainin ang binibigay sa atin ng Panginoon, aapaw ang aking saro at makakapumuhay tayo ng may kapangyarihan. Ang talatang alak ay nagpapasaya sa puso ng tao, ang alak na nagpapagalak sa Diyos at sa mga tao, ay binabanggit din po sa Hukom chapter 5 sa Biblia. Kaya ang mga malapit sa salita ng Diyos ay nagnanais na mabuhay na niluluwalhati ang Diyos. Opo, ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsanay ng mga tao o ng Diyos? Binago niya ang ating buhay upang mabuhay na may kagalakan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sinasabi ng ibang tao na nagkakaroon daw sila ng lakas kapag nakakainom sila ng alak. Ngunit ito ay salita ng Diyos. Sabi nga, ito'y aking kaaliguan, aking kapighatian. Ang salita ng Diyos ang tunay na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Dahil Diyos mismo ang kalakasan. Kaya nagbibigay ang Panginoon ng kalakasan at tapang sa mga itunuto ng kanilang puso sa Panginoon upang sila ay makapamuhay ng may kapangyarihan. Sabi sa awit 22:26, mabuhay nawa ang inyong mga puso magpakailanman. Kapag binabanggit ng Diyos ang tungkol sa krus na Jesus, sinasabi niya, mabuhay nawa ang inyong mga puso magpakailanman. Kaya kapag bumaling ang ating puso sa krus, tumatanggap tayo ng kalakasan dahil mayroong namatay para sa atin. At nagkaroon tayo ng lakas dahil kasama natin ang Panginoon na muling binuhay. At kapag mas lalo nating tinutuon ang ating puso sa Panginoon, mas sigit na kalakasan ang matatanggap natin sa ating puso. Kasabi, mabuhay nawa ang inyong mga puso magpakailanman. Tingnan natin awit chapter 7. Awit ng mga awit chapter 7. Verse 1 at verse 2.
Awit ng mga awit chapter 7 verse 1 at verse 2. Napakaganda ng iyong mga paa sa mga sandalyas o malaray ng babae. Ang mga bilugan mong hita ay gaya ng mga hiyas na gawa ng bihasang kamay. Ang iyong puso ay gaya ng bilog na mangkok na hindi nawawalan ng alak na may halo. Ang iyong tiyan ay bunto ng trigo na napapaligiran ng mga liryo. Ang talatang ito ay papuri sa babaeng Shulamita. Sabi, napakaganda ng iyong mga paa sa mga sandalyas o malaray ng babae. Sabi rin nga po, at nakasuot sa iyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Wala nang higit na gaganda pa sa mga paa na pinapangaral ang ebanghelyo. Wala nang mas gaganda pa sa mga paa na lumalakad sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Tama po? At sabi dito, ang iyong puso ay gaya ng bilog na mangkok. Ang iyong puso ay gaya ng bilog na mangkok. By the way, pusod sa pusod dumadaloy ang buhay. Ang parehong salita ay nakasulat sa John chapter 7. Sabi doon, kung ang sinuman ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kasi numang tumanggap ng Espiritu Santo ay dadaloy mula sa kanyang puso ang mga ilog ng tubig na buhay. Dito, ang puso ay gaya ng isang bilog na baso. Anong klaseng baso? Sabi kanina, hindi nawawalan ng alak na may halo. Ito ang pinakamasarap na alak. Ito ay gaya ng baso na puno ng lahat ng mabubuting bagay. Pinakamasarap na alak. Kaya ang sabi, ang puso ay gaya ng bilog na baso at dahil na pinakamasarap na alak ang ating iniinom, tayo ay napupuno. Ano naman ang napupuno sa atin? Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, tayo ay puno. At dahil sa kagalakan na binibigay sa atin ng Panginoon, tayo ay puno. At gaano kadakila ang pag-asa na ibinigay sa atin ng Panginoon? Gaano kadakila ang biyaya at pag-ibig ng Diyos? Ito ang ibig sabihin ng mapuno. Kapag tayo ay puno, may lakas tayo dahil nakakakain tayo ng maayos at kapag may lakas tayo, sabi, ang iyong tiyan ay bunton ng trigo na napapaligiran ng mga liryo. Kaya ngayon, gamit ang lakas na binigay sa kanya ng Panginoon, siya ay masigasig na pumunta sa bukid at nagasik ng binhi. Siya ay nagasik ng trigo at nag-ani ng maraming bigkis ng trigo. Kaya sabi sa isang talata, siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itinanim na mga binhi, ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. Awit 126 verse 6. Ito ay larawan ng pag-asik ng binhi at pag-aani ng maraming bunga. Kaya pinupuri dito ng Panginoon ng paa. Siya na gumagawa ng gusto sa kanyang mga paa at masigasig na nag-aasik ng binhi at umaani ng maraming bigkis na trigo. Ngunit ano ang naroon? Ito ay puso. Ibig sabihin nakakakain siya ng maayos. Ang alak na binigay ng Panginoon sa kanya, kinain niya ang lahat ng mabubuting bagay na ibinigay ng Panginoon sa kanya at ito ay napuno at pumapawin. Kaya ang mga taong kumakain ng marami, mga taong kumain ng bagay ng Panginoon ay hindi magagawang pigilan na sabihin ang tungkol dito. Tingnan po natin sa Biblia, Job 32. Verse 18. Job chapter 32. Verse 18 to 20. Sapagkat ang mga salita ako'y punong-puno, ako'y pinipilit ng Espiritong nasa loob ko. Narito, ang aking puso ay parang alak na walang pasingawan, parang mga bagong sidlang balat na malapit ng sumambulat. Ako'y dapat magsalita upang ako'y maginhawahan. Dapat kong buksan ang aking mga labi at magbigay kasagutan. Si Elihu ay labis na nadismaya sa pakikipag-usap ng tatlong kaibigan ni Job sa kanya. Kaya't siya ay nagtiis at ngayon ang kanyang tatlong kaibigan ay wala nang masabi pa. Kaya sabi niya, sapagkat sa mga salita, ako'y punong-puno, ako'y pinipilit ng Espiritong nasa loob ko. Narito ang aking puso ay parang alak na walang pasingawan, parang mga bagong siglang balat na malapit ng sumambulat. Ako'y dapat magsalita upang ako'y maginhawaan. Dapat kong buksan ang aking mga labi at magbigay kasagutan. Ano po ang nararamdaman niyo nung naligtas kayo? Pagkatapos mong maligtas, kapag narinig mong sinasabi ng mga taong hindi ligtas na, ano bang klaseng buhay ito? Hindi ba mukha silang dismayado? Kaya parang pakiramdam natin na gusto natin silang kausapin, di ba? Isang beses po pumunta ako sa isang church dahil darating ang isang misyonaryo doon.
At nung nakinig ako ng kanyang pangangaral, sabi ko mali iyon. Kaya pumunta ako sa isang college student meeting at nakinig ako at sabi ko mali rin ito. Kaya't nagnangalit ako sa loob ko at sinabi ko, ako na lang ang gagawa. At nung tumayo ako sa stage, hinila ako ng mga tao at hindi ko siya magawa. Nung naunawaan po natin ang Ebanghelyo at kapag narinig natin ang pangaral ng iba, alam nating mali iyon. Kaya't nais nating ipaalam sa kanila. Kinagiging matapang tayo, tama po? Tingnan din natin awit 60, balik tayo, awit 16 verse 3. Verse 3, pinaranas mo ng mahihirap na mga bagay ang iyong bayan. Binigyan mo kami ng alak na inumin na nagpasuray sa amin. Ang Israel ay sumuray dahil sa maraming kahirapan at sinabi nila, anong ating gagawin? Kaya dapat nilang panghawakan ng Panginoon. Malinaw na alam nila ito at kumapit sila sa Panginoon. Kaya't nagwagis sila. Sabi sa verse 4, naglagay ka ng watawat para sa mga natatakot sa iyo upang ito'y mailantad dahil sa katotohanan. Kinilala ng mga Israelita na kahit nasa kahirapan sila, kailangan nilang matakot sa Panginoon at sumunod sa kanyang salita. Kaya't naging isa sila ng Panginoon. At sabi nito, naglagay ka ng watawat para sa mga natatakot sa iyo upang ito'y mailantad dahil sa katotohanan. Sa Bilang chapter 2, nung nagkaroon ng digmaan ng Israel, bawat lipi ay nahati sa 4 na grupo at mayroon silang mga watawat. Sila ay lumakad at nakipagdigma. Nung panahon iyon ay mayroon din silang bandera ng mga watawat. At maging sa panahon ni Haring David, hinayaan sila ng Diyos na magbandera ng watawat ng katotohanan at makipagdigma. Ang digmaan na ito ay pinagkaisa ang kaharian ng Israel ay para sa katotohanan. At sa panahon ng Bagong Tipan, binigay sa atin ng Diyos ang watawat. Sinabi po yan sa Isaiah chapter 11 verse 10. Sabi, at sa araw na iyon, ang ugat ni Jesse ay tatayo bilang sagisig ng mga bayan. Tinanangalan natin, Isaiah chapter 11. Isaiah chapter 11 verse 10. At sa araw na iyon, ang ugat ni Jesse ay tatayo bilang sagisag ng mga bayan. Siya ay hahanapin ng mga bansa at ang kanyang tirahan ay magiging maluwalhati. Sabi nito, darating ang ugat ni Jesse. Siya ang Panginoong Yesus. Si Jesus ay dumating bilang ina po ni Abraham at David at namatay sa krus at muling nabuhay. Dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, sabi dito, tatayo bilang sagisag ng mga bayan. Siya ay hahanapin ng mga bansa. Siya ay magiging sagisag ng lahat ng lipi, ng lahat ng tao. At sinabi niya, pumarito kayong lahat sa akin upang ang Ebanghelyo ay maipangaral at ang lahat ng mga Kristyano ay manumbalik sa Panginoon. Siya, ang Panginoong Hesus, ay hahanapin ng mga bansa at ang kanyang tirahan ay magiging maluwalhati. At ang tirahan kung saan naroon ng Panginoon ay ang church. Ang kanyang tirahan ay magiging maluwalhati. Bakit po? Silang mga bumalik sa dibdib ng Panginoon ay dumaranas ng digmaan para sa katotohanan. Kaya ang Israel ay mayroong pakikipagdigma na nakasentro noon kay David sa lumang tipan. Gayon din naman, tayo po ay mayroon ding pakikitigma na nakasentro kay Jesus. Kaya't nang sila ay sumuway, sila ay nagpasuray-suray gaya ng isang lasing sa alat. Subalit nang ang Panginoon ang gumawa, sila ay sumulong ng may kaligayahan at kasiguraduhan. Kaya ang mga Israelita ay tumayo sa pamumuno ni David, sumulo at sa huli ay nagwagi. Tayo din po ay mga tao na nasa ilalim ng isang sagisag, isang watawat, isang banandila. Tingnan po natin sa awit ng mga awit, chapter 6. Ang mga asawa ni Kristo ay hukbo. Tingnan natin dito. Awit ng mga awit, chapter 6, verse 4. Ikaw ay kasing ganda ng Tirsa, aking mahal, kahalihan-hina na gaya ng Jerusalem, kakilakilabot na gaya ng ukbo na may mga watawat. Ikaw, sabi, ay kasing ganda ng Tirsa, aking mahal, kahalihan-hina na gaya ng Jerusalem.
kakilakilabot na gaya ng mga hukbo na may mga watawat. Ang mga asawa ni Jesus ang siyang lumalaban para sa kanyang kaluwalhatian, kaya tayo ay nagtitipon sa ilalim ng kanyang sagisang. Basahin po natin sa verse 10. Sino itong tumitingin na tulad ng bukang liwayway, kasing ganda ng buwan, kasing liwanag ng araw, kakilakilabot na parang hukbo na may mga watawat? Ito ay asawa ni Kristo. Kasi nitong tumitingin na tulad ng bukang liwayway, ganang ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi may tatago, sila ay malinis. Verse 10 po ulit. Sino itong tumitingin na tulad ng bukang liwayway, kasing ganda ng buwan, kasing liwanag ng araw, kakilakilabot na parang hukbo na may mga watawat? Sila ang bride ni Kristo. Sila ang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitatago. Siya ay malinis, kasing ganda ng buwan. Siya po ang sumusunod sa Panginoon. Siya ay malinis at maganda gaya ng araw. Kakilakilabot na parang hukbo na may mga watawat. Kaya sino po sila? Sila po na sumusunod talaga sa Panginoon. Sila na maglinis, sila na maganda gaya ng araw. Sila kakilakilabot, malakas, hukbo na may mga watawat. Tingnan din natin awit 60. Verse 5 to 6. Awit number 60. Verse 5 hanggang 6. Upang ang iyong minamahal ay maligtas, bigyan ng tagumpay sa pamagitan ng iyong kanang kamay at sagutin mo ako. Nagsalita ang Diyos sa kanyang santuaryo, ako'y magsasaya, aking hahatiin ng Shechem, at aking susukatin ng libis ng sukot. Kasi sinabi ng Diyos sa kanila na nanatili sa kanilang lugar upang lumaban at lumakad sa landas ng pangsunod, sabi niya, ako'y magsasaya. Magsasaya po ang Diyos. Siya ay magsasaya at sasayaw. Ibig sabihin ay gumagawa ang Diyos at siya ay sumusunod. Kaya kailan magsasaya ang Diyos at gagawa? Kapag tayo po ay lumalakad sa daan ng pagsunod. Siya ay nagsasaya talagang magagalak at gagawa po siya. Kikilos ang Panginoon, magiging masaya siya kapag tayo po ay talagang sumusunod sa Kanya. Kaya dito sa verse 8, ang Moab ay aking hugasan, sa Edom ay hagis ko ang aking sandalyas. Sabi pa, Filistia, dahil sa akin, sumigaw ka ng malakas. Sabi dito sa verse 8, awit 68, 60 verse 8, ang Moab ay aking hugasan. Yung Edom sabi, sandalyas, Filistia, sumigaw ka ng malakas. Ihagis ko ang aking sandalyas. Ibig sabihin, hinamak ng Diyos ang Edom at ang Edom ay, ito ay akin. Ito ay pagmamayari ko. Kaya ang Israel ay isang bansa na hindi tinatapakan kundi ang tumatapak ng iba. Dito may matututunan po tayo. Kung paano tayo mga Kristiyano ay nabubuhay, tayo ay dapat na umasa at sumunod lamang sa Panginoon. Kung hindi, sabi, at gagawin natin ang sarili nating mga paraan, kapag ganoon, ang buhay natin ay magiging magulo. Malilimutan natin na tayo ay sundalo at hindi natin maiingatan ang ating posisyon sa ilalim ng sagisag ng katotohanan, kundi magiging isang taong hindi kayang lumaban para sa katotohanan. Kung ganoon, ang Panginoon ay hindi magiging masaya. At ang aking mga kaaway ay magmumukhang dakila at ako ay tatakbo, samantalang dati ay kaya ko naman sila. Pero sa kabilang banda, kung ako ay susunod, magiging masaya ang Diyos. At madaling matatalo ang ating mga kaaway. Nang si Jabez ay tumangis sa Panginoon sa kanyang kahirapan, siya ay tumanggap ng biyaya ng kaligtasan at ang kanyang nasasakupan ay lumawak. Ang Panginoon ay lalaban para sa akin at siya ay magsasaya. Kaya dito po, ang Diyos ay talagang magsasaya, kikilos kapag tayo po ay lumalakad sa kanyang landas. Awit 16 verse 12. Kasama ng Diyos ay gagawa kaming may katapangan sapagkat siya ang tatapak sa aming mga kaaway. Kaya ito po ang susi ng buhay. Ikaw ba ay nagtitiwala sa Diyos o hindi? Kung hindi ka magtitiwala at susunod sa Diyos, ikaw ay matitison. Gayun pa man, para sa mga umaasa sa Diyos,
naniniwala sa kanyang salita at gumagawa ng buong tapang, ang Panginoon ang mangunguna sa kanila at tatalo sa mga kaaway nila upang gawin silang matagumpay. Kaya kung tayo ay aasa at hahawak sa kanyang salita, paano natin nakikita ang ating mga pamilya nating hindi paligtas? Para na lamang silang tinapay. Kahit natakot ako sa tatay ko, madali na lamang siyang maliligtas. Gaya ito ng pagtapon ng kanyang sandalyas sa Edom. Ibig sabihin, siya ay akin. Kung mayroon kang Christian life, 30, 60, 100 na mga tao ang maliligtas gaya ng pagtapon ng sandalyas. Para lang silang Edom. Ibig sabihin, siya ay akin. Kaya magkakaroon ka ng 30 folds, 60 folds, at 100 folds sa mga tao pagtapon ng sandalyas. Kaya ang Diyos ay kumikilos sa kanila na mga sumusunod. Kaya, dapat po natin itong sundin. Kapag binasa po natin ang awit chapter 60 o awit number 60, palagay ko ito ay magiging aral sa ating puso. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng inyong salita. Tulungan po ninyo kami upang aming may sakatuparan ng inyong misyon hanggang sa inyong pagdating. Bigyan niyo po kami ng malinis na espiritu at mabuting puso upang kami ay umasa sa Panginoon at mabuhay ng may katapangan. Maabag kayo sa aming lahat upang walang singman sa amin ang matison at mapulog sa alap na maaaring magpasuray sa amin, kundi kami ay maggamit ng mahalaga ng Panginoon. Sa Bible Seminar para sa Autumn Retreat, makita nawa namin ang pagkilos ng aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.